Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakay kunin ng rain or shine ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa NLEX habang gustong pahabain ng San Miguel ang kanilang winning streak kontra sa Northport sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup na gaganapin ngayong Biyernes sa PhilSports Arena sa Pasig City. Magtatapat ang Elasto Painters at Road Warriors sa hapon habang magkakasubukan ang Beermen at Batang Pier sa main game sa gabi. Kakagaling lamang ng rain or shine sa kanilang unang panalo kontra sa Blackwater 115-110 para pagandahin ang kanilang record sa 1-5. Tampok ang kanilang bagong import na si Demetrius Treadwell. Sasakay ang mga bataan ni Coach Ieng Giao sa momentum ng tagumpay na yon sa tulong nina Ray Nambatak, Santi Santillan, Andre Karakut, Gabe Norwood, James Yap at rookie Adrian Nocum. Kahit may bago ding import na si Stokely Chaffee ay sadsad sa dalawang sunod na kabiguan ang Road Warriors, pinakabago ang dikit na 94-97 pagkatalo sa Meralco. Nakasakay naman sa tatlong sunod-sunod na panalo ang SMB kahit wala si 7-time most valuable player Junmar Fajardo dahil sa hand injury. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madaling dinispatcha ng Creamline ang Cherry Tigo 25-18, 25-25 at 25-22 para kunin ang 1-0 abante sa kanilang best of 3 semifinal series na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nanguna muli si Gemma Galanza para sa Cool Smashers kung saan nakalikom ito ng 17 puntos mula sa 16 na attacks at isang block habang nakagawa sina Tots Carlos at Eliza Valdez ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, pinangunahan naman ni Ea Laure ang crossovers sa nagawa nitong 18 puntos. Ipagpapatuloy ng Creamline at Cherry Tigo ang kanilang serye sa Sabado, Desyembre 9 sa kaparehong venue alas 6 ng gabi. Sinabi naman ni Cool Smashers head coach Sherwin Meneses na hindi pa tapos ang laban at kailangan pa nila ng isa pang panalo para makapasok sa finals. Sa isa pang semi-finals matchup, nagwagi ang Signal HD Spikers sa isang mabigat na laro laban sa Choco Mucho Flying Titans para kunin ang 18-25, 23-25, 25-14, 25-19 at 15-10 panalo sa kanilang sariling serye. Nanguna para sa Signal si Ces Molina sa nagawa nitong 23 puntos habang nag-contribute sina Vanny Gandler at Jovelyn Gonzaga ng 17 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod. Sa panig naman ng Flying Titans, nanguna pa rin si Cici Rondina sa nagawa nitong 19 na puntos habang nagdagdag si Kat Tolentino ng 16 na puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At isang balita mula sa RP2 Sports, nagtamo ng 1-9 kabiguan ng Pilipinas laban sa Japan, subalit nananatili ang kanilang motibasyon para sa Super Round ng BFA Asian Baseball Championships na ginanap sa Taipei Dome sa Taichung, Taiwan. Ang Filipino batters na ranked number 32 sa buong mundo ay nagawang malimitahan ang puntos ng mga Hapon hanggang sa ikapitong inning. Subalit ang world number 1 na Japan ay nagdagdag ng 4 na karagdagang puntos sa ikawalong inning para tuluyan ng dispatchahin ang mga Pinoy. Sinabi ni Philippine Amateur Baseball Association o PABA Secretary General Jose Pepe Muñoz na sa kabuuan ay isa itong magandang laro para sa koponan ng Pilipinas na binubuo ng mga mas bata at less experienced na manlalaro.
Nagtapos ang Pilipinas ng may 2 panalo at 1 talo sa eliminations ng Group B at magsisimula ang Super Round ngayong Biyernes kung saan makakatapat nila ang Korea at susundan ito ng laban kontra host team Chinese Taipei sa Sabado. Ang finals at laban para sa bronze medal ay nakatakda sa Linggo at ang top 3 teams ay aabanse sa World Championships sa susunod na taon na gaganapin sa China. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.